ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Inialay mga awitin sa tingin na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagsamasamahin po natin ang ating pasasalamat sa Panginoon at pagpupuri sa Kanya sa pamamagitan ng misang ito, lalo pat ngayon ay nakikiisa tayo sa ating inang simbahan sa buong mundo sa pagdiriwang ng kapistahan ni Apostol San Bartolome. Hilingin po natin ang panalangin niya, hilingin din natin ang kanyang halimbawa na sana'y matularan natin sa ating buhay upang tayo maging marapat, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan agad sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon, sama ng intensyon ng mga kababayan natin sa ibang lugar, kasama sila sa ating panalangin, lalo na ang mga nagtatrabaho sa ibang bayan. Nagdasal natin ang mga tumutulong rin sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong matibay ang aming pananampalataya na nag-ugnay kay San Bartolome sa buklod ng hindi magdarayang pakikipag-ugnayan ng apostol na ito sa iyong anak. Bilang tugon sa kaniyang pagdalangin, ang sambayanan mo naway maging pananda ng iyong pagliligtas sa lahat ng bansa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama po ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Wika ng anghel sa akin, halika at ipakita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod, na bumaba mula sa langit, buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na haspeng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga,
at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Nathanael at sinabi rito, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siyang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinunulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Nathanael. Sumagot si Felipe, halika't tingnan mo. Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya hindi magdaraya. Tinanong siya ni Nathanael, ano niyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel. Wika ni Nathanael, sinabi ni Jesus, nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhigmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Meron po ba kayong buhay na pananampalataya? Do you have a living faith? Pero bago po natin ito sagutin sana ng kumpleto, i-define muna natin what is a faith that is truly alive. Well, syempre ang una ay yung pananampalataya na may gawa. At ang pinakabasihan natin dyan ay yung sinasabi sa aklat St. James, patay ang pananampalataya na walang gawa. Kaya kahit na mayroon kang pananampalataya, pero hindi ka naman namumuhay sa kabutihan, hindi ka naninindigan sa katotohanan, hindi ka nagkakawang-gawa, hindi ka nagbibigay, hindi ka nagpapatawad, hindi ka nagpapakumbaba, patay ang iyong pananampalataya. Sa mata ng Diyos na nakakakilala sa iyo, na nakakasuri ng puso mo, lalo na ng kaluluwa mo, walking dead ka na, maaaring buhay ka pa physically, pero spiritually ay maaaring ikaw ay patay na. So yun po ang una. Pero meron pang isang kahulugan ng living faith na po pwedeng na-overlook natin, na wag naman sana, sapagkat po pwede nitong isakripisyo.
Ano itong isa pang definition na hindi natin dapat ma-overlook? Buhay ang pananampalataya natin kapag ito'y nag-grow o nagbabago. Of course, for the better. Di nga ba't ang isang pangunahing sign o tanda ng buhay ay growth at pagbabago? Kaya nga sa palsong katwiran ng ibang tao dyan na, ganito na ako, tanggapin nyo na lang ako, hindi na ako magbabago. Mauna ka na sa sementeryo sapagkat naroroon ang patay ay hindi na nag-grow at nagbabago. Ang buhay ay dapat nag-grow at nagbabago. At ganon dapat ang mangyari sa pananampalataya natin bilang mga Kristiyano. So tanong, nag-grow pa ba ang pananampalataya mo? Umuunlad, nagbabago pa ba ito? Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo ang halimbawa ng isang buhay na pananampalataya sa katauhan ni Nathaniel, who by the way ay si San Bartolome din. It's just that, ang ibig sabihin ng Bartolome ay anak ni Tolome. Anyway, ipinapakita niya sa atin dito ang example ng isang buhay na pananampalataya. Makikita po ito sa unang pahayag tungkol sa kanya. Ang sabi ni Jesus, nakita niya si Nathaniel o Bartolome sa ilalim ng puno ng higos, na paboritong tambayan dati ng mga nag-aaral ng banal na kasulatan. So talagang he is searching for God, nagsasaliksik siya. Pinaulad niya ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabasa at pagninilay ng salita ng Diyos o ng Biblia. Kaya nga, gano'n na lamang ang response niya kay Felipe. Anong sabi ni Nathaniel kay Felipe? May mabuti pang pwedeng magmula sa Nazareth? Hindi dahil sa nilalait niya si Jesus. Hindi pa naman niya nakakikilala at hindi nakikita si Jesus. It's just that, maaaring sa lagi niyang pagbabasa ng Biblia at pag-aaral at pagninilay niya, hindi niya mawari, hindi niya nakita na ang Mesiyas ay sa Nazareth magmumula. But notice his reaction to the invitation of Philip to come and see Jesus. He did not hesitate. Sumama siya. So ibig sabihin, yung nalalaman niya tungkol sa Mesiyas ay gusto niyang mas lumalim, mas lumawak at mas umulad pa. Gusto niyang if ever ay madagdagan pa. Kaya nga sumama siya upang si Jesus ay kanyang makasama at makita. Kaya buhay ang pananampalataya niya. Hindi siya nahihirate sa nalalaman na lang niya. Gusto niyang ito'y umulat, magbago at mag-grow pa. Ganon ang isa sa mga senyales ng taong may buhay na pananampalataya. Sana tayo ito. Alam po ninyo, minsan may tukso sa akin na mag-ulit na lang ng homilya, lalo na kapag linggo. Especially kapag pagod na ako, busy ako. Kasi yung gospel reading naman tuwing Sunday ay naulit naman every 3 years. Kasi 3 cycles lang naman yan. 3 taon lang naman yan. And besides, pwedeng yung homilya ko na nakaraang linggo. Nakakalimutan nyo na. Yun pa bang 3 years ago na. Talagang may tukso minsan na magulit na lang. Di naman nila maalala at may magagawa ba siya. Pero sa awat sa tulong ng Diyos, pinagsisikapan ko talaga lagi kahit ako'y pagod na, kahit busy, to come up ng isang bagong homilya, ng isang makahulugang homilya. And true enough, sapagkat kung ikukumpara ko po yung mga homilies ko, Sunday homilies, 3 years ago, 6 years ago, 9 years ago, sa Sunday homilies ko ngayon, masasabi ko na much better yung ngayon. Mas malalim. In fact, kapag binabalingan ko minsan, yung mga homilies ko, dati, tagal na. Minsan nahihiya ako eh. Sabi ko, naisermon ko ito. Nagpatawa lang ako. Hindi ko malaman kung anong punto ko. Paligoy-ligoy ako. At nagpapasalamat ako sa Diyos talaga. Sapagkat sa tulong niya, mas lumalalim ang pangunawa ko sa salita niya, mas tumitibay ang pananampalataya ko. Kaya ngayon, pansin ko, lalong-lalo na sa maraming mga tukso ng Diablo, may baon na akong dagdag sa arsenal ko. O hindi nga ba't ang ating Panginoon nang siya'y tuksuhin, may panlaban siya agad eh. Sinusopla niya agad ng demonyo. Nasusulat. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Nasusulat. Pag mo subukin ng Panginoon mong Diyos. May dagdag na akong mga Bible verses, mga insights sa puso at sa isip ko, na kapag nandyan na ang pananukso ng Diablo, napangsosopla ko sa demonyo, napangtatahimik ko sa Diablo. Sana, pagsikapan natin, sa pananampalataya natin, tayo ay mag-grow din. Ibibigay naman kasi ng Diyos kung hihilingin natin eh.
At alam din naman niya na hindi siya mapapahiya kung hihilingin lang natin talaga. Tingnan po ninyo, ang sabi ni Felipe kay Nathaniel, come and see. Ipagyayabang ba natin ang isang tao o isang bagay kung alam natin mapapahiya tayo? Hindi. Sigurado tayo na yung iniimbita natin, kapag natikman yung pagkain, kapag nakita yung lugar, kapag napanood yung movie, masisiyahan. Come and see. Yun yung attitude ni Felipe. Hindi ako mapapahiya sa iyo. When you experience Jesus, masasabi mo talaga, siya ang Mesias. Ganun eh. Alam ng Diyos, hindi siya mapapahiya sa atin. If you will only come and see. O hindi nga ba't dinagdagan pa niya dito, yung pahayag ni Felipe kay Nathaniel. Ang sabi niya dito eh, higit pa riyan ang makikita ninyo. Para sa lahat sa atin, sabi pa niya, makikita pa nga ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manikmanaw sa kanaroon ng anak tao. Ibig sabihin, we will see great things. If we will only come and see, kung pauunladin lang natin sa tulong ng Diyos ang pananampalataya natin. Yun naman ang pangako niya, di ba? Sa Jeremiah 29:13. If you seek me, you will find me. If you seek me with all your heart. Gusto mo ba na ngayong pananampalataya ay tumibay, lumalim, umunlad? I'll give it to you. Just seek me with all your hearts. Kaya sa tulong ng Diyos, pagsikapan po natin na patibayin ang pananampalataya natin. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng laging pagdarasal, laging pagsisimba, pagninilay ng salita niya. Yes! Kahit na parang ayaw natin gawin, even if we don't feel doing it, sapagkat that's the nourishment of our faith. Brothers and sisters, prayer, ang pagninilay sa salita ng Diyos, going to Mass, at least every Sunday, yan ang nourishment of our faith. Yan ang magpapatatag ng pananampalataya natin. Kaya mali yung sinasabi ng iba na humihinay ka, ano ang pananampalataya ko, kaya hindi na ako nagdarasal, hindi na ako nagsisimbay, hindi na ako nagninilay ng salita niya. Mali, ang sabihin mo, hindi ka na nagdarasal, hindi ka na nagsisimba, hindi ka na nagninilay ng salita, hindi ka na nakikinig sa Kanya, hindi ka na sumusunod sa Kanya. Kaya, ang pananampalataya mo ay nanghihina na. It's the other way around. Kasi ang pananampalataya, lagi namang nandyan eh. Dahil ang pananampalataya, biyaya yan. At tulad ng kaluluwa natin, na nandyan pa rin naman. Buhay pa rin naman. Activated pa rin naman. Kahit wala tayong ginagawang mabuti. Pero, yun na ang simula ng kanyang pagkamatay kapag hindi natin inaalagaan mabuti. So, ganun din ang pananampalataya natin. Tingnan po ninyo yung kaso ng babaeng Cananea sa Ebanghelyo na nakarang linggo. Sipin po ninyo yung pananampalataya niya kay Kristo. Saan ang galing yun? Hindi naman siya Hudyo. Siya ay isang pagano. Saan ang galing yun? Yung pananampalataya ngayon, kung bakit siya lumapit sa Panginoon? Grasya. Binigay sa kanya. Pero yung grasyang ito na pananampalataya, ipinakipaglaban niya, inalagaan niya. Kasi sa kabila ng mga pagsubok na naranasan niya, she continued pressing on. O hindi ba't noong una, she met the silence of Jesus. Pangalawa, the exclusion sa mga nawawalang tupa lamang ako ng Israel sinugo. And then, yung third, seeming humiliation. Hindi kinakailangan ibigay ang pagkain ng mga anak sa mga tuta. But she pressed on. She continued pushing on, praying until something happened. So, ganun sana. Magdasal, magsimba, patuloy na magnilay at sumunod sa mga salita niya. Again, kahit parang ayaw mo, kahit nanghihina ka. At tulad ng ginawa ng babaeng Cananea. At may mangyayaring maganda. Di ba't yan ang sinasabi sa ating awitin? Mayroong magandang mangyayari sa iyo kung lalapit ka kay Jesus. Huwag po tayong lalayo sa Kanya. Hindi lang yung gagawa tayo ng mabuti. Sapagkat sa paggawa ng mabuti nang hindi tayo nagdarasal, hindi tayo nagsisimba, hindi tayo kumukuha ng strength and nourishment sa salita niya. O pwede tayong magsawa, manghina o manghinawa. Ito sana ang hiling nating biyaya lagi. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat
Sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y Alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam niya ang pinagdaraanan. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, alam sapagkat anak niya ako. sa Kung ako'y magtatapat, ako'y sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo ko na kumapit lagi sa iyo. Sapagkat kung minsan dahil sa mga problema, nakabibitaw ako, nag-aalala kasi ko, natatakot ako at nanghihina. Pero sana kahit ganon, Panginoon, pagtiyagaan mo pa rin ako, yakapin mo ako, habulin mo ako ng presensya mo. Sapagkat alam mo rin naman na wala akong magagawa kung wala ka. Mas lalo lamang ako magkakaproblema, mas lalo lamang mamamatay ang pananampalataya ko, mas lalo lamang ako mawawala ng pag-asa. Tulungan mo ako, Panginoon, na patuloy na sumampalataya sa iyo. Tulungan mo akong alagaan ko ang pananampalataya na binigay mo. Hallelujah! Panghawakan kong mahal mo ko. Hallelujah! Panghawakan kong may magandang mangyayari sa buhay ko. Siya ay muling babalik saan. Panghawakan kong nandyan ka lang kahit kung minsan ay tahimik ka. Panghawakan kong may ginagawa ka kahit wala pa ako nakikitang magandang resulta. Hallelujah! Lord, help me. Hallelujah! Has mercy on me. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Lagi mo kong imbitahan na magdasal, magsimba, magnilay ng salita. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat hindi ka akay ng Panginoon at sasamahan upang kanyang iwan lang balang araw. Hindi ganun ang Diyos. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, samahan natin siya. At tulad ng sabi niya sa mga alagad niya, habang naghihirap siya, at sasamahan din niya tayo, lalong-lalo na habang naghihirap tayo. Mararamdaman natin ang presensya ni Kristo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. upang mahinapay, nagbibigay buhay. Kami nawa'y mag-ipon din, maging mayang mong piling. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y magbubuhay. Isang Panginoon, isang katawan, Isang bayan, isang lahi sa Diyos.
Manalangin tayo, pangating handog, ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapistahan ngayon ni Apostol San Bartolome, tuwangan nawa kami ng kanyang pagdalangin sa paghahain namin ng pagpupuri at pagkapasalamat sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya nialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Amin nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simpahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, ay sa ni Francisco na aming Papa, ni Tanis na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong tumahimik at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin
ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, lalo na sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pa ni aking buhay. Pangurihin siya. Lahat
aming buhay upang purihin siya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kapistahan ni Apostol San Bartolome, aming pinagsaluhan ang haing nagbibigay buhay. Sa paglingon namin at pagtanaw ng utang na loob, kami naway makarating sa paroroon ng ligayang lubos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuro mo kaming mga tunay mong mga anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahama. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatap. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyak, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalati ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa mga nakiisa. Salamat po sa inyong panalangin. Salamat po sa inyong tulong para sa patuloy na mga paggawain ng ating simbahan. Ang Diyos na po ang bahala sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalet. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalet. Patuloy po nating i-share at ibahagi, like ang ating mga reflections sa ating videos at pati ang ating mga live masses. Malaking tulong po ito sa ating simbahan. Salamat po.
dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y Awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y Awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Masalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalong-lalo na sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang Kristiyano. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga kasama natin ngayon sa misa, lalong-lalo na yung mga nasa ibang bayan. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig, upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip, na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Inilig namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, asamang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa simula na aklat ni Ruth. Nang ang Israel ay pinamumunuan ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Kaya't may isang lalaking taga Bethlehem, Huda na sandali munang nanirahan sa Moab, kasama ang kanyang asawa at 2 anak na lalaki. Namatay si Elimelech at naiwan si Noemi. Ang 2 nilang anak ay nakapangasawa na mga Moabito, sina Orpa at Ruth. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay naman sina Mahalon at Quelion. Kaya't si Noemi ay naiwang ulila sa asawa at mga anak. Nabalitaan ni Noemi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng mabuting ani, kaya tumanda sila ng kanyang mga manugang na umalis ng Moab. Hinagkan ni Orpa ang kanyang biyenan at tuluyang bumalik sa kanyang bayan. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Noemi kay Ruth, "Ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin." Tumugon si Ruth, "Huwag ninyong hilinging iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumaroon, doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos." Iyan ang nangyari, kaya mula sa Moab ay nagbalik si Noemi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay sinisimulan ng anihim ang sebada. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos, na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos. Sa Diyos na lumika niyong kalangitan,
ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahan lagi, Panginoon, panig sa naapi, ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, sinasauli padingin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Magsitayo ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo ng mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus sa mga Saduseo, at isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tampok po sa ating unang pagbasa ang mga karakter ni Naomi, Ruth at Orpah. Magbilas po sina Ruth at Orpah. Samantalang si Naomi ay biyanan nila. Pare-pareho na po silang byuda sa lugar ng Moab, kung saan napadpad dati ang pamilyang Hudyo ni Naomi nang magkaroon ng matinding tagutom sa Bethlehem na kanilang bayan o bayan ng mga Hudyo. Dito na po nakapag-asawa ang dalawang anak na lalaki ni Naomi. Ang napangasawa nga po sina Ruth at Orpah, hanggang si Naomi ay nabiyuda. And then, later on, pati na rin sina Ruth at Orpah. Kawawa dati ang mga biyuda sapagkat ang halaga ng mga babae ay nakasalalay sa mga lalaki. Kawawa sila, lalo pat wala pa silang anak kahit isa, at kung wala rin silang anak na lalaki. So dahil kawawa silang magkakasamang biyuda, naisip ni Naomi na bumalik na ng Bethlehem, lalo pat nabalitaan nila na maganda na ang ani sa bayang pinagmulan nila. So gumayak ang tatlo. Nang sila'y papunta na ng Bethlehem, naisip marahil ni Naomi, teka, ako nga lang pala ang Hudyo. Ang Bethlehem ay bayan ko at hindi bayan ng mga manugang ko. Papaano na ang dalawang manugang kong ito, sina Ruth at Orpah? Papaano ang kinabukasan nila? Kasi naman ang mga Hudyo ay hindi nakikirelate ganun-ganun na lamang sa mga hindi Hudyo. Lalo na sa mga Moabita na ang lahi ay dating kaaway ng lahi nila. That is why inutusan na talaga ni Naomi ang mga manugang niya na huwag na sasama sa kanya. Dalawang magkaibang reaksyon ang natanggap niya. Si Orpah, sinunod siya. Naiwan si Orpah sa Moab. Pero si Ruth, nagpumilit na sumama sa kanya. Hindi po mali ang ginawa ni Orpah. In fact, sinunod lang niya ang biyanan niya. Pero higit namang dakila ang ginawa ni Ruth.
Sapagkat ang ginawa ni Orpha na pag-aalaga sa biyanan nila ay ginawa din naman niya. Pero ang kanyang pag-aalaga ay hindi niya nilagyan ng tuldok o hangganan. Ang kanyang biyanan ay kanya pa ring sinamahan. Sa ating ebanghelyo, narinig po natin ang pag-summarize ng ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga utos ng mga Hudyo. Sa pamamagitan ng dalawang magkaugnay na batas, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa-tao. Batas ng pag-ibig. Kung tutuusin, napakaraming batas na sinusunod at sinasaulo ng mga Hudyo. Kung bakit? Sa batas ng pag-ibig, nag-concentrate at nag-zero in ang ating Panginoong Hesukristo. And that's because love is the fulfillment of laws. Sapagkat kapag ang buhay natin ay pinangungunahan ng pagmamahal, hindi lamang tayo susunod sa batas, higit pa sa inasabi ng batas, higit pa sa dinidikta ng batas, higit pa sa binibigay ng batas ang ating ipapamalas. Hindi lamang tayo sa minimum, ang ibibigay pa natin ay maximum. At tulad po ng halimbawa, ni Ruth at Orpha, gaya ng sabi ko po sa inyo kanina, walang mali. Kung hustisya o katarungan ng pagbabatayan, walang mali. Kung batas ng pagbabatayan, walang mali sa ginawa ni Orpha. In fact, naalagaan naman niya ang biyanan niya. Di ba? At sinunod nga lang niya ang iniutos ng biyanan niya. Walang mali sa ginawa niya. Pero ang binigay niya, yung minimum lang, yung sakto lang kumbaga, yung hinihingi lang ng batas, ng katarungan at hustisya. Pero tingnan po ninyo ang ginawa ni Ruth. Hindi lamang niya binigay yung hinihingi ng batas. Kung ano yung ginawa ni Orpha, ginawa din niya. Inalagaan din niya ang biyanan niya. Pero dahil sa siya'y pinamamayanihan ng pag-ibig para sa biyanan niya, ang ibinigay niya ay hindi lamang yung minimum na ibinigay ni Orpha, kundi yung maximum na maibibigay niya. Hindi lang sakto, kundi sobra-sobra. Isipin po ninyo. Kaya meron tayong Song of Ruth. Ang sabi niya dito, saan ka magpunta, doon din ako pupunta. Saan ka man manirahan, doon po rin ako maninirahan. Ang bayan mo ay magiging bayan ko. At ang Diyos mo ay magiging Diyos ko. Sobra yon. Pwede naman kung saan tumira, doon na lang din siya tumira. Samahan niya ang biyanan niya. Kung ano ang magiging bayan ng biyanan niya sa Bethlehem, pakikisamahan niya. Pero ang Diyos ng biyanan niya ay yakapin at sampalatayanan din niya. Sobra yon. Kasi I doubt kung iyon ay ginawa ng biyanan niya nang mapadpad sa Moab na bayan naman niya, bayan ni Ruth at bayan ni Orpha. O hindi ba't ang ginawa lamang ng biyanan niya, nakisama lang sa mga kababayan niya, sa mga Moabites, pero hindi sila sumamba sa mga Diyos-Diyos ang sinasamba nila. Pwedeng ganun lang ang gawin niya. Ang iganti niya sa biyanan niya. Pero higit pa doon ang ginawa at binigay niya. Kaya nga, di ba, sabi ko minsan, para sa taong tunay na nagmamahal, kulang ang salitang sobra. At papaano mo ma-ignore, papaano mo hindi mapapansin, paano mo hindi maaalala, papaano mo kalilimutan ang mga taong ganyan na kung magbigay hindi sakto lang, kundi sobra pa sa kakayanan nila o sa inaasahan mo sa kanila. Parang yung lola ko, si Lola Nene. Namatay po siya. Siya ay taga Vizcaya. Actually, nandun yung marami naming kamag-anakan sa mother's side, sa lola side. Actually, si Lola Nene ay hindi ko direct na lola. Kapatid siya ng nanay ko, si Lola Nene, taga Vizcaya. So, it so happened na nasa Baguio naman ako, itong linggong ito. Kaya, may excuse na talaga akong hindi makapunta sa kanya. Kasi yung retreat po namin, isang linggo yun halos. At obliged kaming umatin doon. Kaming lahat ng pare dito sa Bulacan, mga paring Bulakenyo, kasama ang ating minamahal na Obispo Dennis Villarojo. Nagsabi na talaga ako sa pamilya na, pasensya na po, retreat po namin, hindi ako makakapunta. Okay po, Father. Hindi naman na sila din umaasa. Isa pa, kung ako man ay pupunta, isipin po niyo yung magiging hassle, ha? From Baguio, pupunta ako ng Vizcaya. Mga 4 hours yun, via Ambuklao Road. Yun po yung daan na hindi ka napupunta ng Pangasinan from Baguio to Nueva Vizcaya na. Kaya lang, sabi nga ni Father Pope, nang tanungin ko, kamusta daan? Sabi niya, Father, magdasal ka na lang. Kasi, bangin Ang tagal na biyahe, puro zigzag pa, at sa tagal-tagal ng biyaheng yon, talagang bangin. Mapapalapit ka talaga kay Lord. Ang magiging biyahe ko ay gabi pa. Isipin nga po ninyo. So yung hassle. Pagkaraan ko namang magmisa, kung mapunta ko, sakali, babalik ako dito. O isipin po ninyo. Halos wala ka ng tulog nun.
Baguio, Vizcaya, tapos dito. Ay, ang biyahe mula Vizcaya hanggang dito, merong 6 hours, 7 hours. Kasi may pakumpisal at meron akong misa. Anyway, so yun ang sistema. Inisip ko na talagang hindi pumunta. Pero, alam niyo yun, hindi ako patahimikin ng aking konsensya. Kaya nagpaalam ako sa obispo at pinayagan naman ako. Salamat po, Bishop Dennis. Kasi malaking bagay sa akin yun. And as much as I told you, hindi ko matiis ang aking lola. Hindi ko magawang set aside na lang o kalimutan. Hindi niya ako direct na apo, ha? Hindi ako anak ng anak niya. Anak lang ako ng pamangkin niya. Pero yun nga Kahit hindi niya ako direct na apo, pero sobra-sobra ang sa akin ay pagmamahal na pinigay niya. Sabi ko nga sa sermon ko, nung ako'y nagmisa, nang tumuloy nga po ako sa Vizcaya, maraming mga lolo at lola pa sa father side at sa mother side. Pero masasabi kong iba si Lola Nene. Dahil yung binigay niya sa akin pagmamahal, hindi niya sinabing directly or indirectly, hindi naman kita direct na apo. So ito lang ang para sa iyo. Ito lang yung atensyon, ito lang yung care, ito lang yung concern, at ito lang yung tulong o pagmamahal. Hindi. Binigay niya sa akin sobra. Baka nga mas marami pa siyang nagawa na tulong sa akin, higit pa sa aking tunay na lola. So, paano makakalimutan yung mga taong ganyan? Diba? At tulad na lang, halimbawa, pareho mong mahal ang mga magulang mo. Pero, iba syempre, yung magulang mo na alam mong may mas pinakamalaking sakripisyo para sa inyo. Pareho mong mahal ang mga anak mo. Pero iba syempre, yung anak mong alam mong pinaka may pagmamahal, concern at respeto sa iyo. Pare-pareho mong mahal ang mga kapatid mo. Pero iba syempre yung kapatid mong pinakaramdam mo ang malasakit sa iyo. Pare-pareho mong mahal ang mga kaibigan mo. Pero iba syempre yung kaibigan mong subok mo ng maasahan mo. Iba. Pare-pareho. Pero bakit nag-stand out at nagiging iba? Kasi yung pare-pareho lang na minimum ang binibigay, yung sakto lang. Yung nag-stand out, hindi lang yung sakto, kundi yung sobra, yung maximum ang binibigay. Again, dahil sila nag-stand out, paano mo sila mag-ignore? Paano mo sila mag-set aside? Paano mo sila matitiis? Paano mo sila makakalimutan? Isipin po ninyo, bukod sa ating first reading ngayon, saan at kailan nyo pa narinig ang salitang Orpha? Sige, may gumagamit bang pangalang Orpha? Meron ba tayong Song of Orpha? Alay, wag mong pangaraping maging Orpha. I mean, hindi lang sa pangalan, kundi sa buhay, sa mga ibinibigay. Wag yung sakto lang. Wag yung minimum lang. Kasi madali ka ring makakalimutan. Again, yung mga Orpha, hindi sila masamang tao. Binibigay nila yung kung ano yung sinasabi ng batas. Pero hindi natin masabi na talagang sila'y napakabuting tao. Kung ang ibinibigay nila ay hindi sobra, kundi yung sakto. On the other hand, tingnan niyo po si Ruth. Ang daming pangalang Ruth. Meron tayong Song of Ruth. At ang pinakamahalaga, hindi lang sa hindi siya nakalimutan ng tao, hindi rin siya nakalimutan ng Diyos. Kung ipa-fast forward po natin ang eksena sa first reading, o diba, ang doubt ni Naomi, kawawa si Ruth pag sumama sa kanya. Kasi dayuhan, isang mga Moabita, paano makikirelate sa kanya ang mga Hudyong kababayan niya, kababayan ni Naomi? Ano alam niyo nangyari? Nagpaalam kay Naomi si Ruth na kukuha ng mga leftovers. Kasi isa sa mga dinidikta ng batas ng mga Hudyo, kapag may paani, sobrahan mo. Huwag mo nang kukunin yung mga sobra-sobra. Hayaan mo yung mga dukha, yung mga dayuhan na kumuha doon. Okay? Akalain mo sa napakalawak na lupain ng mga sinasaka at inaani. Abay, nagpunta si Ruth sa anihan kung saan nandun ang isang Hudyo na magkaka-interest, magkakagusto sa kanya. Ang mag-aahon hindi lang ng buhay niya, hindi lang ng finances niya, kundi ng dignidad niya. Ang maglalapit pa sa kanya, sa Diyos talaga, sa tunay na Diyos na si Yahweh. At alam po ninyo sasabihin ni Boaz sa kanya, yung Hudyong magkakagusto sa kanya, hindi exact words pero hindi mo iniwan yung biyanan mo eh. In other words, paraphrasing it, parang sinasabi ni Boaz kay Ruth, iba ka, hindi mo ginawa yung ginawa ni Orpha, na iniwan ang biyanan mo kahit pwede mo nang iwanan siya. At kung magbigay ka, kung magmahal ka, hindi sakto, kundi maximum talaga. Hindi siya kinilimutan ng Diyos.
Magsisimbang gabi na naman ha. Pag binasa yung talang angka ng ating Panginoong Jesucristo. Ama ni ganito, ama ni ganon, ama ni ganito. Di ba? Puro ama, puro lalaki. Kasi ang kultura ng mga Hudyo ay makalalaki. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, kawawa ang biyuda. Sapagkat ang halaga ng mga babae sa lalaki. Nung kapanahunan ni Kristo, kapanahunan nila. Kaya puro ama, puro lalaki. Pero may mababanggit na pangalang babae. Bukod sa pangalan ni Maria at ng very few na iba, pangalang Ruth ay babanggitin. Naging bahagi ng family tree of Jesus. Ganon sa buhay na ito. Hindi kakalimutan ng tao at sa buhay sa kabila, hindi kakalimutan ng Diyos. Ang mga tao, kung magmahal ay hindi sakto, kundi sobra. Kaya sa atin, na mga nagmamahal ha, magtingi-tingi, magsakto. Yes, mahirap. Pero kung gusto mo ang kabutihan mo ay mag-stick at matandaan, magmarka sa buhay ng tao, huwag kang magbibigay ng sakto. And besides, ang Diyos ay the best. Ang langit ay the best. No eye has seen, no ear has heard, no mind has ever conceived what God has prepared for those who love Him. So, kung ang Diyos ay the best, kung ang langit ay the best, ang langit ay for those who are doing and giving their best. Tandaan ninyo yung sabi ng Panginoon na kung ang kabanalan ninyo ay tulad lang ng kabanalan ng mga Skriba at Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Always give unto your best. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos, hindi ako magdududa. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko. Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko. Ipikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo ko magbigay ng hindi lamang sakto, hindi sobra. Sobra mo din naman akong mahalin. Sobra mo din naman akong intindihin at patawarin. Tulungan mo kong magawa din ito kahit papaano. Sapagkat kung minsan naiinis ako, kasi hindi naman nasusuklian ang pagmamahal na binibigay ko. O minsan, ayoko rin namang maabos. Pero bakit ko nga ba iisipin kung ano ang pagmamahal na binibigay sa akin? Kung po pwede naman akong magbigay ng pagmamahal ng higit pa sa ibinibigay sa akin. Mahirap, pero tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mo ko. Hallelujah! Ayokong may masabi pa sila na kulang ang binigay ko sa kanila. Hallelujah! Lalo pa ayokong sabihin mo, Panginoon, pagharap ko sa iyo, na kulang ang panalang ipinamalas ko. Siya ay muling babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat hindi kinakalimutan ng tao, lalong-lalo na ng Diyos. Ang taong kung magmahal ay lubos-lubos, kung lalapit ka kay Jesus.
Magdasal ka, magsimba ka, manampalataya ka sa Diyos upang mas matulad din tayo sa Kanya na nagbibigay hindi ng sakto, kundi ng sobra mayroong magandang mga sa Kanya rin naman manggagaling ang ibibigay natin sa iba. Hindi lang material na bagay, kundi ang ating pagmamahal, ang ating sakripisyo, ang ating pagpapatawad, ang ating buhay. Sa Kanya tayo hihingi ng supply. At Kanya na rin mang ibibigay. Lalo pat kung gusto nating ibigay ang best natin sa iba, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Naway dali ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana. Katulad ng halimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayan, umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagkapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog. Sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong pangunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo. Asamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paghiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya hindi naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. E sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaon. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas ay isang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tungayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakayos, lalo na sa aming pamilya. Ano man ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Kordero ng Diyos, Nang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ang hanggang sa ngayon ay nagbibigay ng sobra. Ating Panginoon, mapalad tayong hindi niya tinitipid, minamahal niya ng sobra.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ako'y muling binubuo. Luha ko't masakin ay iyong pinaparaan. Sa paglubog nitong araw, sa pagsapit ng dilim, ang tanging hiling ay humilay sa iyong piling. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Inilig namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Bira ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik sa mga tulong na pinapadala niyo po sa aming simbahan para sa mga patuloy pang paggawain ng ating bell tower, ang ating bell, ang souvenir shop, ang Chapel of Saints, ang mga images, mga statues na ilalagay natin dito, pati na ang pagsasaayos din ng ating rectory at yung papag-gate natin. Maraming salamat po sa mga tulong na ibinibigay niya. Patuloy po natin i-share ang ating mga videos. Mag-subscribe po tayo kung di pa tayo nakapag-subscribe sapagkat ito yung malaking tulong sa atin. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo, huwag matakot, magmahal ng sobra. Salamat sa Diyos.
Mary, Mother of the Lord, here is a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at La Salle. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at La Salle.